Patay ang 73 anyos na babae matapos masunog ang kanyang bahay sa Batangas City. Ang kalapit na bahay damay rin sa sunog. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ayon sa mga otoridad at mismong kaanak, posibleng nahulog sa hagdan yung biktima nang tangkain niyang makalabas agad siya ng kanyang bahay. Ang maitim at makapal na usok na ito na sinasabayan pa ng paglagablab ng apoy ang gumising sa mga residente sa barangay Calicanto, Batangas City bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Sinusubukang maapula ng mga taga-barangay ang apoy habang naghihintay ng responde ng mga bumbero. Malaki na po talaga. Based po sa initial na po namin, dito po sa taas po nagsimula, unang bahay na ito. Okay. Tapos nag-radiate lang po itong. Ang apoy na yan nagmumula sa bahay ng 73 anyos na si Leo Divina Espiritu na nasawi sa insidente. Ayon sa otoridad, posible umanong nadula siya sa hagdan ng tangkaing makalabas sa bahay. Nag-iisa lang na nakatira sa bahay ang biktima. Ang pag-asa ng una, lumabas, Okay. may sabi. Pero nung sabihin ng bombero na sinira, nakalak ang screen, na gano'n na ako. Nasabi ko nasa loob yan. May possible na fracture po kasi siya dito nung makita namin, nung nakasubsob po. Isa sa tinitingnang dahilan ng sunog ang naiwang nakasinding kandila sa mini altar ng biktima sa loob ng bahay. Nadamay rin sa sunog ang katabi nitong abandonadong bahay. May altar kasi kami sa taas. Nagsisindi siya. Baka natumba yung kandila. Pasado alas 6 na ng umaga nang tuluyang naapula ang apoy. Nagpapatuloy ang investigasyon para malaman ang kabuang danyos sa insidente at tunay na sanhi ng sunog. Ayon sa Batangas City BFP, hinihintay pa nilang lumabas yung resulta ng autopsy report. Ayon naman sa pamilya ng biktima, tanggap nilang aksidente itong pangyayari. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.